Dinadaldal ko naman siya, pero ang konti pa rin ng mga words niya. Hindi nadadagdagan. Lamang ang madaldal. Kasi one of the most evidence-based strategies to support early language development ay yung pag-usapan ng mga ginagawa at tinitingnan ng bata. Kasi mas mabilis matutunan ng bata ang mga bagay na na-experience nila with their senses. Nakikita, naririnig, naaamoy, nalalasahan, nahahawakan. Sa simula, sinusubukan nating i-label lahat ng mga bagay o ng mga action. Kung nasubukan nyo na yon, pero parang wala kayong nakikitang additional results. Habit number 8 is finding the right match. Learning to adjust to your child's learning style. For this, nag-imbento ako ng acronym para ating maging checklist. MATCH, match. So una, let's think about mapping more meaning. This is what I call responsive modeling. Kung noong hindi pa siya nagsasalita, ay tinatry niyong i-label lahat talaga ng bagay. Ngayon, subukan nating tingnan, paano ko kaya best madedescribe yung experience nila. Kung dati ang sinusubukan nating sabihin ay open bottle, ngayon baka pwedeng yung mas na-experience niya ang i-label natin. Ang hirap buksan. Ang tigas. Kung naglalaro ng bata ng ganito, tapos kung dati ang ginagawa natin ay, sige, squeeze, squeeze. Ngayon baka pwedeng subukan nating pag-usapan yung nakakagigil. Gigil ako dito. Next, obserbahan nyo yung attention ninyo. Oo, attention ninyo, hindi ng bata. Minsan kasi maaaring kasama nyo nga yung bata, pero wala yung atensyon ninyo sa bata. For example, ang huling lingon mo sa kanya ay nagdo-drawing siya. Sinusubukan niyang mag-drawing ng puno. Tapos nag-cellphone ka. Tapos hindi mo nakikita na yung anak mo ay pinapakita na pala sa'yo yung drawing niya na sun. Pero feeling mo, puno pa rin yung dinodrawing at pinapakita niya. So ang sinabi mo, oh wow, good job! Oh, ganda ng tree! Yes, nagdrawing ang anak ko ng tree. So dinaldal mo nga, pero dahil yung attention mo ay hindi buong nandoon, hindi kasing meaningful yung mga response natin. Baka nasubukan nyo na yung non-stop kayong magsalita, lahat na lang ng ginagawa, kinokomentaryo nyo, which is good kapag hindi pa nagsasalita. But more words does not always mean better. Ito ang isang halimbawa. Kunyari, naglalaro ng blocks yung anak mo. Tapos, lahat na lang pinag-uusapan mo, patong, 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 patong blocks. A few moments later. Patong, 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 patong blocks. Walang pagkakataon yung batang magsalita. So, pwede nating subukan ng teka, teka, teka. Pwedeng i-present lang natin 1 or 2 times, tapos huminto tayo. For example, nahulog! Ulit. Nahulog! Tingnan kung susubukan ng batang sabihin, nahulog. Minsan kapag narinig na natin na nagamit ng bata, kahit isang beses yung salita, gusto nating marinig ng marinig. So nasasanay tayo sa, oh, what's that? What's that again? What color? What's the sound? What does it say? O say it? Maaaring masyadong maraming tanong na open-ended. Kaya subukan yung magbigay ng choices. Halimbawa, mas madaling tanong ay, hiramin natin ang clip o ang marker. Clip o marker? Marker o aling marker? Gusto ba natin ng yellow marker, purple marker? Giving choices helps the brain figure out ano yung mga words that stay the same. Kung ito yung clip at ito yung marker, tas sinabi niya marker to, ito ay yellow marker pero ito ay purple marker, ang pagkakaiba nila ay kulay. By giving choices, we help them make associations and make relationships outside the name of the item. Lastly, sundan ang kanilang hilig. Pasang ipilit ang mga activity na gusto natin, pero sundan natin yung mga activity na gusto nila. Kesyo sa paglilinya ng mga animals or pagka-crash ng mga car. Kung yan ang hilig nila, ang mga salitang ginagamit around those activities ay ang mas tatatak sa kanila. So again, it's not always about saying more words, but the timing and the meaning that we put attached to them. And the least amount of pressure
Yan ang makakatulong sa pagpalawak ng dami ng kanilang salita. Sana makatulong ito sa inyo. Happy talking! Mabuhay!